verse 18 hanggang 19 po mga kapatid. Lucas, Kapitulo 4. Sa verse 18 po mga kapatid, kung inyo po nasumpuan ay ganito po ang susulat. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Sa verse 19 po, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Amen. Gawin ng Diyos sa kanyang mga salita. Manahin na po tayo mga upo. At mga kapatid, kung inyo po napansin sa ating po nabasa mga kapatid, bago po tuloy ay pinapabot ko po ang pangungumusta at ng mga taga-Daw Church mga kapatid. Nagkadala po kami na muli po ay nakabalik kami ni Brother Mark sa Daw po ito. At mga kapatid, sa pagpapatuloy po ay sabi po sa Luke chapter 4 verse 18, sabi po niya dito. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito mga kapatid, sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha, mga kapatid, sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag, mga kapatid, bihag, ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So, pansinin po natin dito ang mga salitang yun, mga kapatid, yung dukha, bihag, mga bulag, at ang kalayaan sa mga nangaapi, mga kapatid. So, ang title po nito ay The Acceptable Year of the Lord, mga kapatid. So, what is the acceptable year of the Lord? Ano kaya ang kaaya-ayang taon ng Panginoon, mga kapatid, no? So, ang kasagutan po ay atin rin mababasa sa talata ating binasa, mga kapatid. Sabi po niya dito, may tanong po dito, no? Yung tanong po natin doon ay, ano ba ang kaaya-ayang taon ng Panginoon? So, kung titignan po natin ay sinagot niya po sa verse 18, sabi niya, ako ay pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, sa mga bulag ang pagkakita, at bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. So sa madaling salita po mga kapatid, ang kaaya-ayang taon po ng Panginoon ay walang iba kundi ang ipangaral ng mabubuting balita, mga kapatid, no? At mga kapatid, ang kaaya-ayang taon po ng Panginoon ay atin pong mas gagawing specific, no, mga kapatid, doon po sa sinabi niya kanina na ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. So mga kapatid, ano po ba ang tinutukoy dito na mga dukha o poor, mga kapatid, no? So basahin po natin sa Matthew 5 verse 3, sabi po niya, no? So ano po ba ang tinutukoy na dukha doon, mga kapatid? Literal po ba? O tignan po natin kung ano sinasabi ng Bible. Sabi po niya sa Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sa English po, blessed are the poor in spirit. So mga kapatid, for theirs is the kingdom of God. So mga kapatid, sabi po ng Bible, blessed are the poor in spirit, no? So meron pong dukha sa espiritu, mga kapatid, poor in spirit, no, mga kapatid, no? At mga kapatid, tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay mga dukha, mga kapatid, sapagkat sa atin ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So yun po ang dukha na tinutukoy doon sa Isaiah, no? At mga kapatid, kung tayo man po ay dukha sa mundong ito po ay wag po tayo malungkot, no, mga kapatid, sapagkat sa atin po ang kaharian ng langit, no, mga kapatid. At example po nito ay ang young ruler, mga kapatid, no? So hindi po lahat ng mayaman sa lupa, mga kapatid, ay mapapalad, no, mga kapatid, at hindi po ganun kaswerte sila, mga kapatid. Ang example po nito ay ang young ruler. Meron pong kwento sa Bible, no, sa Matthew chapter 19 verse 21. Sabi niya sa Matthew chapter 19 verse 21, yung ating pong susundan ay dito po ang nasusulat.
May nagtanong po sa Panginoon, mga kapatid, ang nabinata. Ito po ay mayaman na binata, mga kapatid. Sabi niya, sinabi sa kanya ng binata, mga kapatid, sabi niya dito, narito lumapit, sa verse 16 po, narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, so tinanong po ng young ruler na ito ang ating Panginoon at sumagot po, mga kapatid, ang ating Panginoon at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siya mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos, mga kapatid, yung 10 Commandments po, sabi ng Panginoon, no? Sabi po ng Panginoon, sumagot po ang young ruler, ang binata, mga kapatid, sabi po niya, sinabi sa kanya ng binata, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin, no? So sabi po niya sa ating Panginoon, ginanap daw po niya, mga kapatid, yung 10 Commandments, simula pa na siya ay bata, mga kapatid, no? At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at kung marito ka, sumunod ka sa akin. So mga kapatid, sabi po ng Panginoon sa kanya ay ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha. Mga kapatid, simpleng utos ng Panginoon, ngunit mga kapatid, sa mga palad ay hindi po sinunod ng young ruler, mga kapatid, no? So, mas pinili po niya yung kayamanan na yun, mga kapatid, at hindi po siya nagtagumpay, mga kapatid, hindi po siya nakapunta, mga kapatid, sapagkat kung itutuloy niyo po ang kwento sa Lucas, mga kapatid, ay hindi po niya nakamit, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, no? So, mga kapatid, isa po example yun sa mundo na hindi porket mayaman ka, hindi porket nasa iyo na ang lahat, ay wala ka nang kailangan sa mundo ito, mga kapatid, no? At, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ay tayo po, mga kapatid, tayo po lahat ay may tinatangkilik bago po tayo tawagin ng Panginoon. Ano po ang mga ito, mga kapatid? Ang mga tinatangkilik po natin ay ang mga bagay na ating pinapahalagan sa mundo ito, mga kapatid, no? Tayo, bago po tayo tawagin o bago tayo sumunod sa mensahe, ang ilan sa atin ay wala pang pinapatawan, mga kapatid, kundi ito po ay general, mga kapatid, no? So example lamang po ito, ang iba po sa atin ay may mga bisyo, no? Mga kalayuan, at yun po ay ating iniwan, mga kapatid, na tayo ay sumunod sa ating Panginoon, no? So mga kapatid, sa sumunod po, basahin po natin, sabi po niya doon sa Isaiah kanina, sabi niya, He had sent me to heal the broken-hearted, mga kapatid. So, sabi po doon sa text ng ating binasa, He had sent me to heal the broken-hearted. So, mga kapatid, ano po ba ang broken-hearted na tinutukoy dito sa Bible, no? So, meron pong broken-hearted na tinutukoy dito. O sino po sa atin, mga kapatid, ang may iniibig? Pakitaas po ang ating mga kamay. Amen. Ako may iniibig, mga kapatid, na walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. So, naniniwala po ako na tayo po lahat ay may iniibig, no? At amen. Paano po ba natin may paparamdam sa Panginoon ng ating pagmamahal? Sabi po ng Panginoon dito sa John 14:15. Sabi po niya dito, if you love me, keep my commandments. Sabi niya, mga kapatid, no? Kung mahal mo ako, ay ingatan mo ang aking mga salita, mga kapatid. Ingatan saan? Ingatan po na wag nating malabag, mga kapatid, no? Ingatan po natin ang salita ang mga utos ng ating Panginoon. At sabi po sa Psalms 147:3, dito po natin makikita ang mga broken-hearted, mga kapatid. Ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa mga broken-hearted? Sa Psalms 147:3, kung gusto niyo pong sundan. Psalms chapter 147:3, ganito po ang nasusulat. Sabi niya dito, kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Sabi po sa English, He healed the broken in heart and binded up their wounds, mga kapatid, no? So, sabi po, mga kapatid, tayo po ito, mga kapatid, ang tinutukoy dito, no? Tayo po ay mga taong mga bagbag ang mga puso, mga kapatid, sapagkat nakaranas po tayo, mga kapatid, ng mga pagkabigo sa ating buhay, no, mga kapatid, no? So, ako po ay bilang
Example mga kapatid, ay madaming beses po akong nabigo sa mundong ito mga kapatid. Ngunit ang Panginoon po nang siya po ay nakilala ko mga kapatid ay pinagaling po niya mga kapatid. He healed my heart mga kapatid, no? At wala po ibang kayang gumawa ng kundi ang ating Panginoon lamang mga kapatid, no? At ang Panginoon, sa Kanya tayo pinapagaling mga kapatid. Sabi po ng Bible, i-heal ang broken-hearted. Kaya sa araw na ito mga kapatid, mapalad tayo sapagkat tayo ay pinagaling ng Panginoon mga kapatid. Amen. At basahin po natin ang kasunod mga kapatid. So tapos na po tayo sa sinasabi na poor mga kapatid at doon po sa broken-hearted. Yung kasunod po sa Isaiah, sabi po niya, ako ay sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. So mga kapatid, sabi po sa Bible, meron po mga bihag, mga kapatid, at may pagkaligtas. So, ang bihag po ba na ito ay literal? Tignan po natin sa Bible, mga kapatid. Pag atin po babasahin natin Bible sa John 8:31 hanggang 34. Sa John 8:31, mga kapatid. Sundan niyo po ako. John 8, verse 31, sabi na dito, mga kapatid. Sa Tagalog ay sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, Amen. mga kapatid. Amen. Sabi po ng ating Panginoon yun. Mhm. Sa Kanya ay kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham, at kailanman hindi pa naging alipin ni numang tao. Paano sinasabi mo kayo'y magiging laya? So mga kapatid, nagtatanong po sila dahil sila po ay nagtataka kung bakit naging bihag daw po sila mga kapatid, no? At sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, mga kapatid, no? So sabi po ng Panginoon, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, mga kapatid. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. So sabi po doon, no, mga kapatid, tayo po ay alipin ng kasalanan, mga kapatid, no? So mga kapatid, tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa kasalanan, mga Amen. kapatid. So sabi po ng Bible, sin is unbelief, mga kapatid, singular po. Amen. Sabi po ay sin is unbelief, yung hindi po pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon, mga kapatid. So nagagalak po ba tayo, mga kapatid? Salamat po sa Panginoon na tayo po ay pinalaya Amen. sa mga kasalanan natin, mga kapatid. At sa Galatians 5:1, mga kapatid, sabi po niya sa Galatians chapter 5 verse 1, sabi niya dito, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So sabi po niya doon, ay magsitibay nga kayo, mga kapatid, magsitibay nga tayo, no, mga kapatid, at huwag na tayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. So ibig sabihin, mga kapatid, huwag na po nating balikan ang mga mali po Amen. nating gawain dati, mga kapatid, sapagkat yun po ay tinanggalan ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. So sabi niya doon, mga kapatid, no, malinaw na meron pong pagkalaya na tinatawag, mga kapatid. Saan po? Sa mga maling gawain sa pagkakasala, mga kapatid. So, mga kapatid, no, dahil tayo po ay pinalaya, dapat po ay magsitibay tayo at huwag na nating balikan ating mga maling gawain, mga kapatid. Atin po ito ay pagbabasa at sabi niya doon sa Isaiah, at sa mga bulag ang pagkakita. So mga kapatid, sa mga bulag ang pagkakita. Ngayon mga kapatid ay mga bulag naman. So ano po ba ang ibig sabihin ng bulag na ito at ang pagkakita, mga kapatid, no? So ito po ba ay bulag sa literal? Ano po klaseng pagkabulag, mga kapatid? Atin po itong basahin sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Makikita po natin dito kung ano po yung pagkabihag na sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi niya dito, yun yung po nasumpungan, yun po nasusulat, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Wala pong iba kundi si Satanas, mga kapatid, sapagkat siya po ang Diyos ng sanglibutang ito, no? Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, mga kapatid.
Amen. upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, mga kapatid. So, meron pong nabulag, mga kapatid, no? Mga kapatid, ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag sila, mga kapatid, si Satanas, no? At sino po ang nagbubukas ng mga mata ng mga bulag? So, kung meron po mga bulag, mga kapatid, ay meron po nagbubukas ng mga mata ng mga bulag. Basahin po natin dito sa Psalms, mga kapatid, chapter 146, verse 8. Psalms chapter 146, verse 8. Ganito po ang nasusulat tungkol doon sa nagpapalaya, mga kapatid, nagdidilat ng mata, no? Sabi po niya dito, idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob, iniibig ng Panginoon ang matuwid. So, mga kapatid, no? Meron po nagdidilat ng mga mata ng mga bulag, mga kapatid. So, ibig kong sabihin nito, mga kapatid, ay meron po talagang mga hindi po nakakakita ng katotohanan, mga kapatid, no? At ngunit ang Panginoon po ay nagdidilat ng mga mata ng mga bulag, mga kapatid. So, mapalad po tayo ngayon na idinilat po ng Panginoon ang ating mga mata, mga kapatid. Saan? Sa mga tamang gawain, mga inilayo niya tayo sa mga maling gawain, mga kapatid, no? At mga kapatid, ano po ang kailangan natin gawin? Ngayon po na tayo po ay mga nakakaalam na ng tama at mali, mga kapatid, at nakita na natin ang katotohanan. Basahin po natin sa Acts 26, verse 16, mga kapatid. Acts 26, verse 16. So kung inyo po mapapansin ay puro verse ang binabasa natin, mga kapatid, no? At hindi po tayo gumagawa ng sariling paliwanag sa mga ito, mga kapatid. Sapagkat ang Espiritu Santo po ng Panginoon ay nagtuturo, mga kapatid, ng katotohanan, no? At wala po kaming ibang gustong ipasok, mga kapatid, kundi ang ginagamit lamang kami ng Panginoon upang sabihin ang kanyang gusto sabihin sa inyo, mga kapatid. Sabi po niya dito sa Acts 26:16, datapot magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo. So, mga kapatid, walang iba po, ang salita ng Panginoon ay siya po yun, mga kapatid, because in the beginning was God. Sa John 1:1, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita po ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya dito sa Acts, tumindig ka sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo, upang hihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Sabi niya doon, mga kapatid, no? So ito po ay sinabi ng ating Panginoon kay Paul na dati ang pangalan po niya ay Saul, ngunit dati po, mga kapatid, siya din ay bulag, no? Dahil si Apostle Paul po ay persecutor ng mga Kristiyano sa panahon niya, mga kapatid, bago po siya tinawag ng ating Panginoong Jesus Cristo, no? So siya po ay bulag, mga kapatid, sa katotohanan. Ngunit nung minsan po na meron po siyang hinahabol na kanyang papatayin, ay binulag po siya ng Panginoon sa kanyang daan, mga kapatid. At nagsalita po ang Panginoon natin sa kanya at sinabi na, sabi sa kanya, mga kapatid, na inuusig niya ang ating Panginoon. So mali po ang pagkakapaniwala ni Saul na buong buhay niya ay akala niya tama ang kanyang ginagawa, ngunit mali po yun, mga kapatid. At idinilat po ng Panginoon ang kanyang mga mata. So, mga kapatid, no, nahayag at hindi lamang ang kanyang mga mata ang dinilat ng Panginoon, kundi din ang mga mata natin, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. At sundan po natin, mga kapatid, sabi niya doon, kaya nga na tayo ay nakakita ng liwanag, ay gawin na natin ang inuutos ng Panginoon, mga kapatid, no? Hindi lamang kay Pablo, tayo rin naman ay maging instrumento ng Panginoon, mga kapatid, no? So, upang imulat ang mga mata ng mga bulag sa spiritual. So, ganyan po ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid. Tumutulong po tayo sa gawain, no? So, paano po ba tayo makakatulong kung hindi po tayo workers, hindi po tayo ministro, hindi po tayo pastor? Paano po ba, mga kapatid? So, madali lang po yan, no? Kung meron po tayong desire na ipaalam sa ating mga mahal sa buhay o sa kanino man, mga kapatid, no, ay i-share po natin ang mabuting balita ng Panginoon, sapagkat ganun po ang dapat gawin, mga kapatid, no? Share the good
mga kapatid, share ang mabuting balita ng Panginoon, mga kapatid, no? Ipagkalat natin ang mabuting balita ng Panginoon, no? At ang pinakahuli po, sabi niya doon, mga kapatid, sa Isaiah, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So mga kapatid, paano natin makakamit ang kalayaan? Mga kapatid, basahin po natin dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, sabi niya doon, para makamit natin ang kalayaan, ganito po ang susulat, mga kapatid. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So mga kapatid, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan, mga kapatid, no? So sa panahon po natin, mga kapatid, tulad po ni Paul na sinabi niya, mga kapatid, na as I follow me, as I follow Christ, mga kapatid. So sabi niya, sundan niyo ako habang sinusundan ko ang Panginoon. Sa panahon po natin ngayon ay sundan po natin, mga kapatid, ang ginagamit ng ating Panginoon, no? Sapagkat, mga kapatid, kung nasa ang Espiritu ng Panginoon, kung nasa kanila yun, mga kapatid, ay nandoon ang Panginoon, mga kapatid. Sapagkat siya po ay sumasa kanila, mga kapatid, sumasa atin siya, mga kapatid. At ang ating Panginoong Jesucristo ay pinalaya na tayo sa kasalanan, mga kapatid, no? Kaya, mga kapatid, ano pa ang dapat natin gawin, mga kapatid? Walang iba kundi ang itanyag ang kaya-ayang taon ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng teksto kanina, no? Kaya huwag na nating sayangin ang kalayaan, mga kapatid, no? Na ibinigay sa atin ng Panginoon. At mga kapatid, sa uli kong pagbabasa ay basahin po natin ang sabi po niya dito sa mga kapatid, doon na po tayo nagtatapos, no? So, ulitin po natin, mga kapatid, yung sabi po sa Isaiah, sa text po natin kanina. Ulitin po natin para maalala po natin sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sabi niya sa Luke chapter 4 verse 18 to 19, sabi niya doon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Mabubuting balita, mga kapatid, walang iba kundi ang mensahe ng ating Panginoon sa mga dukha. Ano yung mga dukha? Sabi kanina ng Bible ay poor in spirit, mga kapatid, no? At ang kasunod, ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. So, ang mga bihag, mga kapatid, saan? Bihag ng kasalanan, mga kapatid, no? Ang pagkaligtas. So, mga kapatid, ang Panginoon ang nagpalaya sa atin, mga kapatid, ng pagkaligtas, no? At ang mga bulag, ang pagkakita, ang mga bulag doon, mga kapatid, ay bulag sa spiritual, mga kapatid, no? At ang pagkakita doon ay ang nakita nila, iminulat ng Panginoon ang ating mga mata, mga kapatid, na tayo po ay nakikita na natin ang tama at mali, mga kapatid, na mensahe ng ating Panginoon. At sabi doon sa pinakahuli, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, mga kapatid, bigyan ng kalayaan ang mga kapatid, mga bihag ng kasalanan, sabi kanina ng Bible, mga kapatid, no? So maliwanag po, mga kapatid, na sinasabi dito ng Bible, mga kapatid, na lahat po ng ito ay ang Panginoon ang gumagawa, mga kapatid. Ngunit sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay, sabi niya, mga kapatid, kanina, kung nasaan ang Espiritu ni Kristo, ay sundan natin, mga kapatid, no? At ang Espiritu po ni Kristo ay hindi lamang sa isang tao, mga kapatid, sapagkat sabi po ng Bible, know ye not that ye are the temple of the Holy Spirit, mga kapatid. So sa atin po tumatahan ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, no? Meron po siyang mga ginagamit, mga kapatid. Kaya hindi lamang po isa, mga kapatid, ang sinusundan natin, kundi may mga pastor, may mga apostol, mga kapatid, na sinusundan natin, mga kapatid, upang hindi po tayo maligaw, mga kapatid, at purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Minsan pa tayo pong lahat ay yumuko at manalangin, mga kapatid. Masalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita na kanya po inihayag sa ating sa umagang ito, no? At tayo po lahat ay yumuko, minsan pa. Dakilang Diyos na siyang kataas-taasan sa lahat. Muli, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami, Ama, sa
mga revelation, Lord, na inyo pong inihayag sa amin, Panginoon, sa umaga ito, Lord God, no? Na, Panginoon, ay inyo pong muli kami ay ginamit, Panginoon, at inihayag ang iyong mga salita sa amin, Panginoon, na hindi po namin maririnig kailanman sa mga denomination, Panginoon, sa anumang mga magagandang simbahan, malalaking simbahan, Panginoon, kundi lamang, Lord. Ito po ay aming maririnig, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo, Ama, Lord, na sila po ang tunay, mga kapatid, tunay na may mga espiritu ng Espiritu ni Kristo, tunay na may mga espiritu mo, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat kami po ay mapalad, Panginoon, na isa po kami sa mga nakarinig noon sa umagang ito, Panginoon. At Lord God, tulungan mo po kami, Ama, na huwag na po kami manumbalik, Lord, sa pagkabihag, Panginoon, sa kasalanan, Lord, tulad po ng iyong sinabi kanina, Panginoon, sa inyo pong banal na salita na huwag na po kaming bumalik sa pagkabihag, sa pamatok ng kasamaan, mga Panginoon, ay nawa ay tulungan mo kami, Panginoon, hindi po namin kaya yon, Panginoon, sapagkat kami ay tao lamang, Lord. Ngunit kung nandyan ka sa amin, Lord, at tumataan ka sa amin, Panginoon, ay naniniwala po kami na kayo po ang mangunguna, Panginoon. Kayo po ang magtuturo ng katotohanan, Lord God, upang hindi na po kami muling mabihag, Panginoon, ng Diyos ng salibutan ito, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat po muli, Panginoon. At sa inyo lamang po namin binabalik ang walang hanggang papuri at makalain na pagluwalhati sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 At praise God sa pagpapatuloy po. Tayo pong lahat ay umawit, mga kapatid, ng isang masayang awit. Yung inawit po natin noong nakaraan na nagsasabing alay. Baka natin Alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Tagalog po, mga kapatid. Buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, yes. Buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Amen. Amen ng Diyos. Tayo po ba'y nagagalak, mga kapatid, sa Amen. umaga ito? Amen. Kung tayo po ay nagagalak, sundan po natin sa Amazing Grace, sa page 2 po ng ating songbook. Amazing Grace, ito po ang paboritong awitin ng ating mahal na kapatid, no? Si William Marion Branham, mga kapatid. At ating pong awitin ng Amazing Grace na nagmumula sa ating mga puso. Sabayan po kami sa pag-awit, mga kapatid.
Pasalamatan po natin siya mga kapatid. O dakilang Diyos na siyang kataas-taasan sa lahat. Muli Panginoon, ay nagpapasalamat po kami Lord sa bagong araw, Panginoon, sa bagong buhay, Lord, sa bagong hininga na binigay mo sa amin, Lord, sa umaga ito, Panginoon. Salamat po sa mga blessings na amin natanggap, Panginoon, sa isang linggo, Lord, sa spiritual na blessings, Panginoon, physical and financial, Lord. Maraming salamat po, Ama. Lord God, sa pag-iingat sa amin sa loob ng isang linggo, mga Panginoon, ay salamat po, Lord, sa mga pagsubok po na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord God. Wala po kaming ibang kayang sabihin, Lord, kundi pasalamatan ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na pasalamatan, Panginoon, sa lahat po na inyong ginawa sa amin, Lord God. Panginoon, muli ay sa inyo lamang po kami umaasa, Panginoon, sa amin pong gawain, Lord, sa mga oras ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay bilang lamang Panginoon, ngunit naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kayo tumitingin sa bilang, Lord God, kundi sa aming mga puso, Lord, na may desire upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Lord God, nasusulat na 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan. Kayo po ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon, kaya sa umagang po ito ay aming po piniglig, Lord God. Nakasama ka po namin, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa inyo lamang po kami umaasa, Lord, mula nung simula hanggang sa matapos, Lord God. Kayo po ang papurihan namin, Panginoon. Kayo po ang mataas sa umagang ito, Lord God. Ito po ay aming sinasama at dinadalangin, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. At malaya na po tayo, mga kapatid, na ang mga may handog po ng awit ay malaya na pong nakakapunta sa harap, mga kapatid. Pwede pa kayo mag-prepare ng awit, next time. Asahan po namin na yung magaganda yung boses magamit sa pagpupuri sa Panginoon. At kung hindi naman po maganda ay mas may pagaganda. Mas po siya ng magandang awit. Kaya, O Diyos, ika'y
pag-ibig na walang hanggan. Dakilak hapos, tapat ka ng tunay, mapula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas binuhay. Mundo'y maunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas tayo po ay magliligo ng ating tithes and offering. Gamitin po natin ang giftings. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak Say, I am strong. let the poor Say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Isa ka dito po. Nawa ay magamit ko sa ilalagay ko ng inyong pangalan, Panginoon.
Lord God, ito po ay aming sama-samang-sama at dalangin sa iyong pangalan ng aming Panginoon, Jesus Cristo. Amen. Amen. Mga kapatid, ay bagong tawain ang ating tagapagsalita sa Panginoon. Ang isa pa tayong lahat ay tumayo at awitin po natin ang awitin sa sabing, I know I am the bride. I am the bride. Yes, darkest one, I have the worthy love that I am holding to. You're the one who is everything to me. sa paano ng bride. I know I am the bride that you're turning for. Yes, the garments white and wicked. I have learned the love that I am holding to. You're the one who makes everything To me. I'm singing. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at Your throne. I will give everything. I will give everything. to you alone. Pakilatok yung kondon sa dulo to, so maalis na lang para parado dyan. Pindutin mo. Kaliwa. Pindutin mo ba? Pindut. Kaliwa. 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 Bless us, Father, sa gawa. Nawa Panginoon ay, Lord, hindi masayang yung oras at panahon kami ay nagkakatito. Kung naggawin mo ito, Panginoon, isang bagay na napakalaga sa bawat isa. Holy Spirit, all the presence of God, come in the midst of us this morning, Lord. Kuskusin mo ang aming mga puso sa aming banal na Espiritu.
Puspusin mo ang aming mga puso sa kagalakan ng iyong protection. Linisin mo ang bawat karumihan mula sa aming kaluluwa at espiritu, sa puso at kaisipan. Bless us, Almighty God, Panginoon, sa mga oras na ito. Handa mo ang mga puso as we read and as we come to your holy word, Panginoon. Sanctify our hearts to the holy blood of Jesus. Handa mo ang bawat puso, Panginoon. Lord, at sa iyong munting lingkod ako ay umaasa at nagtitiwala sa iyong leading at sa iyong gabay. May the holy anointing of the Holy Ghost sa mga oras na ito be upon us. May the holy fire upon us this morning. Come to us and have fellowship with us. Sa mga pag-ibig. Give us wisdom and understanding, O Lord, that we can know your holy word. For man, Panginoon, na hindi nabubuhay sa tinapay lamang, but the holy word of God that proceeds from your mouth, proceeds from the holy word of God. Give us eternal life. Salamat. We know we will never fail us, O God, sapagkat namin itong dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Dahil magsabi na ang Amen. Ating buksan natin tayo po sa Revelation. Revelation 21, verse 9. Ating basahin kung meron tayong Bible. Kung wala, pakinggan natin ang sinasabi. So, verse Revelation 21, verse 9. Basahin ko sa English. At makibasa po, gagawin mo sa Tagalog. And there came unto me one of 7 angels, which had the 7 vials, full of the 7 last plagues, and took with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. Ayan po mga kapatid, ganito po ang sulat. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Praise God. Ang gusto mo para sa mga salita, ilip mo tayo ng opo. Okay, ay pagpalang umaga sa lahat mga kapatid. Amen. Kumusta po kayo? Kami po ay nagagalak at na napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng pagod ay hindi na mamalaya papansin dahil ang yung nagagawa ay ang kalooban ng ating Panginoon. So, salamat. Binigyan tayo ng magandang panahon. Amen. Daming mga sa akin, ang meron daw lang po. So, ganun pa man, hindi ko iniisip yun. Nag-usap lamang kami ni Brother Jason, sino mga punta, bahala na yung Panginoon. Bahala yun siya dyan. Wala tayong pakialam sapagkat ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Noong sinabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka sa aking bayan na
alitin sa Egypt. Ikaw ay aming gagamitin upang sila iligtas. Sabi ni Moses, Lord, hindi ako karapat-dapat dahil hindi ako matuwid magsalita. Anong term na? Bulol na akong magsalita. Sabi ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng iyong bibig? That means to say, mga kapatid, no, na lahat ng bagay ay kontrolado niya sapagkat siya ay malikha nito. Paano yung gawin lamang natin na ito pa rin at sundin ang kanyang pinag-uutos. So kami po muli ang napunta rito. The same places po ang makikita sa umaga nito dahil hindi po na tuloy si Brother Wong, Brother Robert. Meron po siyang pinuntahan at dinalaw na kapatid sa Pangasinan. Meron po sakit na cancer. Medyo malala po. So yun po ay at the same time na siya po ay nag-share doon ng salita ng Panginoon. So dahil dalawa lang po kami sa Luzon Church palitan, kaya ano po, sa ngayon meron pong taga-daw na nasa Luzon. Siya po yung nasa Luzon. Yung nasa Luzon naman po yung pumunta rito. Kaya para medyo hati po yung layo siguro. So ganun pa man, salamat sa Diyos sapagkat lahat ng bagay ay gumagawa siya ng paraan. Salamat sa suporta ng bawat kapatid. So last nung nakaraan po at nagtawag po kami ng gawain sa burol at bibig ng ating kapatid, Brother Robert. So kung po masyadong maulan, ganun pa man, nagpakandak po sila, nagpapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Napakalungkot tignan, no? Napakalungkot naman talaga kapag sa literal mong emosyon at damdamin na merong mawalay, no? Merong mawala sa iyong piling, mawala ng buhay. Yun ay sa ating pantaong damdamin ay nakakalungkot, no? Dahil umiyak, naisip ko nga ay balang araw sila naman yung iiyakan. At balang araw yung iiyak naman sa kanila ay sila naman yung iiyakan. Sadyang ganoon lang po ang sarili buhay. Ngunit hindi po ro nagtatapos, no? Sapagkat yung tao ay meron siyang, bagamat yung kanyang laman, no, ayon sa Biblia, na ito ay babalik sa alabok sapagkat doon ito nanggaling. At napakadaling unawain na ang salita ng Diyos ay totoo, na ang tao ay nilikha niya sa alabok sapagkat kapag ito ay namatay, bumabalik naman talaga sa alabok. Yun yung kanyang pinanggalingan. Ngunit napaka nakapagtakang isipin, no, na ang tao na merong tinatawag na intelligence o intelligensya, merong emosyon at damdamin, at meron sa loob niya na talagang siya na nagko-control sa kanyang isip. Alam natin na yung tao, no, meron doon sa loob ng tao na siya nagko-control sa ating isip, at merong mga time na gusto natin wag isipin, no? Yun yung totoong tayo, na gusto natin hindi sana isipin ang mga bagay na ito, gusto natin hindi sana gawin, no? Ibig sabihin, meron doon sa loob natin na meron siyang will. Ngunit ganun pa man, sa ibang paraan, hindi nasusunod yun, no? Dahil yung isip natin ay masyadong malikot. At minsan sa mababaw na explanation, na sabihin na lang natin, dumating yung gabi, hihiga tayo, gusto natin makatulog, pero ang likot ng isip natin, hindi natin napokontrol, hindi tayo makatulog. But inside of us, gusto natin makatulog. Yun yung totoong tayo, mga kapatid, na mayroong tinatawag na will, no? But minsan, yun ay napapangunahan ng emosyon, no, at kaisipan. Emosyon at saka ng utak. Okay? Madalas sinasabi natin, Brad, pasensya na, nadala lang ako ng aking galit. Ibig sabihin, hindi niya gusto, nadala lang siya ng kanyang emosyon. No? Ibig sabihin, meron totoong siya doon sa kanyang loob na itong bagay na ito, hindi niya gustong gawin. But because of human emotion, nadadala siya sa bagay na ito. Nadala siya ng kanyang galit, no? Nadala siya ng kanyang pagmamahal, kahit mali na ay ginagawa.
Dahil sa sinasabi niyang mahal niya. Nadadala siya, no? Sa takot. At yun ay damdamin, mga kapatid ng tao. Okay, merong mga human emotion at human na kaisipan na minsan ito, actually ito yung nakakahadlang minsan, no? Nais natin maglingkod sa Panginoon, nais natin gumawa ng mabuti, ngunit merong bagay sa atin na, no? Nagagawa pa rin natin ang mali. Ngunit ang aking pinupunto, mga kapatid, ay merong nasa loob natin na meron siyang sariling will, no? Upang sana i-control niya yung ating isip, emosyon at katawan. That was the real us. Yun yung totoong tayo, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia na yung kaluluwa natin sa loob. No? That was the real you. Yung totoong ikaw. Kaya nga kapag ang tao ay namatay, no? Medyo magtiteaching mo tayo ng konti. Kapag yung tao ay namatay, no? Yung kanyang laman, ayon sa Biblia, ay babalik sa alabog. But the real him, yung totoong siya na ang ating pinag-uusapan na merong well, yun yung kaluluwa, ay pupunta kung saan siya nararapat. At merong dalawang pwede niyang puntahan. Maaring yun ay imperno at langit, paraiso ng Diyos. Walang purgatorio sa Biblia. No? That was a man-made doctrine at dogma. Walang purgatorio sa Bible kahit saan mo basahin from Genesis to Revelation. No? At maraming nag-protest, si Martin Luther nag-protest dyan because wala ka man talagang purgatory na makikita sa Bible. Ang makikita mo lang ay hell tsaka paradise. Okay? At sino yung mga taong pupunta sa paradise? Sana yung mga tao na kagaya ni Lazarus, no? Na mabuting tao at sumunod sa Diyos at naglingkod sa Diyos. At sabi ng Biblia, pagdating, no, ng kanyang kamatayan, ng kanyang kaluluwa ay naparoon kasama ni Abraham ayon sa salita ng Diyos. Siya ay kapiling ni Abraham sa paraiso ng Diyos. Nanawag po natin? Ngunit, yung mga tao at kaluluwa na pumupunta sa hell o sa inferno, sila yung mga tao na nandito sa lupa na makasalanan at hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. And one time, nung namatay si Jesus Christ, sabi ng Bible, His soul, yung kanyang kaluluwa ay pumunta sa hell that repented not. No? Doon sa hell, sa mga kaluluwa na hindi nagsipagsisi sa pangangaral ni Noah. Yun yung mga tao roon, mga kapatid. Bagamat tayong lahat ay makasalanan, no? Ngunit sila yung tipo ng taong makasalanan na hindi nagsisi. Ngunit yung nasa paraiso, bagamat sila ay makasalanan, ay nagsisi sila, nagrepent sila, at tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang yung simpleng kaibahan roon. Amen. So, salamat at nabanggit nyo na mahaba si Brother Jason, mga Amen. Yung salitang amen po ay nangangahulugan ng minsubeet at yung po ay madalas natin binabanggit na inaagrihan natin ng Word of God, no? At siya nawa, ibig sabihin. At yung word naman po na hallelujah, maraming mga taong natatakot sa hallelujah. Ano ba yan? Ano bang word na yan? Yung hallelujah po, ang ibig sabihin po nun means praise to God, purihin ng Diyos. That was an Hebrew word. Hallelujah. Yeah, na ang ibig sabihin ng salitang sa Hebrew word that means God. So hallelujah, ibig sabihin po ng praise to God. So now, ang ating pong pag-uusapan sa gabayan tayo ng Diyos sa ating pag-uusapan sa umaga nito. Ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kundi ito, the bride of the Lord Jesus Christ. Amen. So, pag-usapan natin yan. I believe na ready na po tayo sa umaga nito. Yung last po natin na topic is about the true faith, capturing faith na siyang magdadala sa atin sa rapture upang makasama natin ang ating Panginoon. At sabi natin na it comes from hearing of the true and pure Word of God. Kaya nga ang ating pag-uusapan ay ang purong salita ng Diyos lamang sapagkat itong ating pag-uusapan, ito po yung magdadala sa atin, no? Sa tinatawag na rapture and faith upang ng palataya para sa rapture.
po. Right. Tayo po ay mag-start. Revelation 21 verse 9 ating binasa. Okay. Sabi sa ating binasa, there came unto me one of 7 angels which had 7 vials full of 7 last plagues, and took with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Meron akong nakausap na matanda na dating daan. No? Kami ay namibigay ng babasahin. At sabi niya sa akin, bakit bride? Wala sa Bible ang bride. Eh, kabilang dili na natin, pero huwag kayo makipagdibate. Lalo na matanda yan, baka ma-high blood pa. Wala sa Bible daw yung bride. As if naman, kung magsalita siya, inabasa niya yung buong Bible. No? Talagang ganun yung sinabi niya. Wala daw bride sa Bible. Pero sa ating binasa mga kapatid, sabi rito, na ipinakita kay John, no? Sa vision niya, pinakita sa kanya, sabi rito, John, halika, ipakikita ko sa iyo ang bride. Sino itong bride? The Lamb's wife. Ayan. Who is the bride? The bride is the Lamb's wife. Ayan, maliwanag po yan. Itong bride na sinasabi, siya yung asawa ng kordero. Meron palang asawa yung kordero mga kapatid. Hindi po literal yan. At ating pag-usapan niya kung paano nangyari na merong bride. In the Bible ay merong bride, that is the Lamb's wife. Now, sino itong lamb? Ayan, sino itong kordero na sinasabi na meron siyang asawa at yun ay tinatawag na bride. Okay, ating buksan, John 1:29. Pakibasa po. John 1:29 po, ito ang susulat. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Amen. Praise God. Verse 29. Sabi rito, basahin ko po sa English. The next day John said, Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God. Ayan, maliwanag po. Meron po kayong Bible, makita nyo dyan na si Jesus, nung tumarong kay John bilang propeta, sabi ni John, narito ang Lamb, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino yung Lamb? Jesus, ang Lamb. So sabi rito, the Lamb's wife, ibig sabihin, ito yung asawa ni Jesus. Sapagkat ang Lamb sa Biblia ay tumutukoy kay Jesus Christ. Therefore, if the bride is the Lamb's wife, therefore yung bride ay asawa ni Jesus Christ. Amen? Now, sabi sa ating binasa na si Jesus ay kordero ng Diyos. Ngunit hindi yan ay nangangahulugan na siya ay kagaya ng kordero na hayop. No? Ngunit yan ay tumitipo lamang at sumasagisag sa isang kordero. Sapagkat ang kordero sa lumang tipan siya yung ginagawa para mag-alis ng kasalanan ng mga tao. Yun ay inihahandog sa templo at patayin. At yung dugo ng kordero ay pinang-aalay doon sa taong makasalanan. At kapag siya ay lumabas sa templo, siya ay malinis na dahil sa dugo ng kordero. Kaya nga si Jesus Christ ay tinatawag rin siyang kordero ng Diyos sapagkat yung kanyang dugo, no, ay nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yun ang ibig sabihin po nung kaya po sa tinawag na Lamb. Ito ay sacrifice, ito ay sakripisyo para sa ating kasalanan, na kapag ang tao ay pumasok sa iglesia ng Diyos at nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ang katubusan, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, lalabas siya na walang kasalanan at ang kanyang mga kasalanan ay tinapon sa dagat ng pagkalimot. Sabi ng Bible po yan mga kapatid, na kapag ikaw ay nagsisi, ang iyong kasalanan ay tatapon ng Diyos sa sea of forgetfulness. Ano po ba ang sea of forgetfulness? Ang dagat ng pagkalimot, yun ay ang ating dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Itinapon niya, hallelujah, ang ating mga kasalanan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na kailanman ay hindi na makikita sa iyo. Kaya nga pag tinignan ka ng Diyos, ikaw ay malinis na anak ng ating Panginoon. Yun po ang kahulugan po noon. Okay?
So, atin pong babanggitin at maliwanag po yun na ang lamb ay tumutukoy sa ating Panginoon Isus. So, meron siyang asawa at ito ay tinatawag na bride. Okay? Sino ba ito at paano ba natin ito matutukoy? Ayon sa Biblia. Ating basahin muli sa 2 Korinto, talata 11, talata 11, talata 2 hanggang 3. 2 Corinthians 11 verse 2 hanggang 3. Sabi ko yan dito sa Tagalog. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Yeah. Ngunit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang kapusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Amen. Praise God. So, ang liwanag ng ating binasa sa 2 Korinto, mga kapatid, nasabi dito ni Apostol Pablo, ako ay naninibugho. Nagsiselos, kumbaga. Ako ay nagsiselos. Naninibugho. Tungkol sa inyo, ng panibughong ukol sa Diyos. Meron palang ganong pagsiselos. Amen. Tawag noon, godly jealousy. Yes. No? Si Pablo daw po ay nagsiselos siya. Kapag ating ina-adapt yung pagsiselos sa babae at lalaki, no? Yun ay madalas nating ina-apply. Ngayon kapag babae yung lalaki, meron siyang at meron kang karibal doon sa kanya. At meron din siyang medyo ang tawag, hindi ko mabanggit yung term, no? Na isang babae o lalaki, kaya itong isang tao ay nagsiselos siya. Ganun po pagka-apply ng pagsiselos. Ngunit sabi dito, yun ay godly jealousy. Bakit siya godly jealousy? Sapagkat kayo, yung tinutukoy ritong kayo, yun yung church, mga kapatid, ang kanyang tinutukoy. Sapagkat kayo, ayan mga kapatid, marinig tayo, ay aking pinapag-asawa sa isa. Ang church daw po ay pinag-asawa niya sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Ayan ang liwanag mga kapatid. Sino itong bride? Ito yung church, according to the Bible, na pinapag-asawa ni Pablo kay Kristo upang maiharap niya ng dalagang malinis. Kaya siya naninibugho. Kasi nais niya na itong church ay malinis, no? Kumbaga, spiritually speaking, siya ay virgin, no? Hindi siya nagalaw, spiritually speaking, ng anumang doktrina at anumang bagay. Yun yung ibig sabihin ng malinis. Nakuha po natin? Dahan-dahanin po natin para ma-observe natin. Now, si Pablo rito, mga kapatid, siya yung mensahero sa kapanahunan. Yes. Okay? Siya, personal, nag-iisa. At siya bilang mensahero, siya yung ginagamit ng Diyos para pag-asawahin itong church sa kay Kristo. Yun yung ibig sabihin noon. No? Nakagaya ni Eleazar. If you back the Old Testament, sa history niya, na nagsugo si Abraham ng kanyang lingkod na Eleazar upang yung kanyang anak ni si Isaac ay hanapan ng mapapangasawa. At si Eleazar ay pumunta roon at nahanap niya si Rebecca at kanyang dinala si Rebecca kay Isaac at kanyang pinapag-asawa. Yun yung tipo kay Pablo. Kumbaga, tulay, no? Kumbaga sa mga term natin ngayon, na parang siya yung nagtutulay doon sa church, asawa, at sa bridegroom, at sa lalaki. Si Pablo. At gumagamit ng Diyos, ayan, pansinin po natin, no? Na isang taong nagtutulay sa church para mapag-asawa kay Kristo. Yun yung na-miss ng maraming tao. Hindi nila nakita na meron ang Diyos gagamitin na isang tao upang papag-asawahin niya yung church kay Kristo, spiritually speaking. Amen? At itong si Eleazar, mga kapatid, siya yung sinugo ni Abraham na type sa Almighty God na naghanap ng mapapangasawa sa kanyang anak na si Jesus Christ. Tipo kay Isaac na anak ni Abraham. Amen? Ngayon si Pablo yung gumaganap ng
titipong ito na kagaya kay Isa. Sa panahon niya, maraming apostol. Naandyan si Pedro, nandyan si Felipe, nandyan si Thomas, nandyan si Santiago. Ngunit sabi ni Pablo, I have espoused you to one husband. Ako, kayo'y aking pinapag-asawa sa isa. Walang iba kundi si Kristo. Yan po maliwanag. Bagamat, madami sa mga apostol, ngunit siya lamang ang nagdeklara na sabi niya, yung church ay aking pinapag-asawa sa iya. Siya yung ginamit ng Diyos. Para yung church, yung bride ay magkaroon ng koneksyon sa kay Kristo. Magkaroon ng koneksyon sa spiritual bridegroom. No? At kapag yung church ay walang Apostle Paul, walang messenger, walang Pablo, no? Na siyang magtutulay sa Iglesia at sa Diyos at sa kay Kristo, no? Hindi siya magkakaroon ng spiritual relationship between Christ, no? At sa Kanya. That is making a spiritual connection between the bride and the bridegroom, itong messenger, na kagaya ni Pablo. No? Ngunit mga kapatid, itong si Pablo, ay ating gusto kong pansinin natin, gusto magbigay na siyang punto, bagamat siya yung nagpapag-asawa sa church at sa kay Kristo, ngunit ito ay sa kanyang kapanahunan. Meron tayong tinatawag na mensahero sa takdang kapanahunan. Okay? Gusto kong magbigay na example, mga kapatid. Mensahero sa kanyang kapanahunan. Si Moises ay mensahero sa panahon ng Israel ay nabihag ng Egypt, at siya ay mensahero upang i-deliver yung Israel out of Egypt. Si Moses ay mensahero sa kanyang kapanahunan, sa kapanahunan na iyon na siya ay ginamit. Ngunit nung siya ay namatay, ang Diyos ay naghalal ng ibang tao na siya naman yung gagamitin ng Diyos. At yung ang pangalan niya ay walang iba kundi ay Joshua. Okay. Bakit? Sapagkat si Moses ay wala na sa eksena. Ang Diyos ay lagi siyang gumagamit ng isang tao para dun siya mangusap. At sa pamamagitan ng tao na yun ay bababa niya sa church ang gusto niyang sabihin. Yes. That is exactly biblical, mga kapatid. At nung nawala si Joshua, madaming prophets na dumating. Dumating si Elijah. At nung namatay si Elijah, nandyan na naman si Elisha o si Elisha. Nung namatay yung prophet of God, Elijah, the great prophet of God, ay nagbangon na naman siya ng propeta. Yun ay si Elisha, mga kapatid. Bagamat merong mensahe si Moses, bagamat merong mensahe si Joshua, ngunit ang Diyos ay naghahalal muli ng kanyang lingkod at propeta sa kapanahunan. Bagamat meron siyang propeta sa panahon ni Moses, pagdating ng panahon ni Elijah ay meron na naman siyang propeta. Ibig sabihin, sa bawat panahon, ay meron siyang ginagamit ng propeta. At itong konsepto na ito ay ginagamit rin ng reliyon at denomination. No? Kaya sabi ng iba, meron kaming Kibuloy, meron kaming Apollo Kibuloy. At si Apollo Kibuloy ay nagsasabi siya yung appointed son of God. Na kung ating babasahin sa Biblia, na yung Diyos ay meron lamang bigatin son of God. Anong ibig sabihin ng bigatin? Bugtong, nag-iisa. Sino yan? Sabi ng John 3:16, no? Napakadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ng kanyang sariling anak ay kanyang ibinigay sa atin. Ang anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And that was called begotten Son of God. Bugtong na anak ng Diyos. Paano sasabihin ni Apollo Kibuloy na siya ay anak ng Diyos? Kung ang anak ng Diyos spiritually ay nag-iisa at bugtong na anak at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya pwedeng apply sa kanyang sarili na magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan sa kanya. Amen. Yun ay Antikristo at yun ay Satanas, yun ay demonic, satanic na turo. Wala mo yan sa kasulatan.
Bagamat meron siyang maraming anak, no? Ngunit yung pagiging anak ni Jesucristo ay tinatawag na begotten siya ng God. Dahil yun ay ibig sabihin na manifestation, no, ng Diyos, ng dakilang Diyos sa laman. Yun po yung ibig sabihin. No? So, nasa na ba tayo? Okay. I have espoused you, sabi ni Paul, to one husband, yun ay si Kristo. Okay. Kaya nga sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay sa susunod nating pag-aaral ay nais natin, no, na malaman na itong huling kapanahunan kung sino, no, at kung anong mensahe, at kung paano naman tayo itinutulay at pinapag-asawa kay Kristo bilang church ng ating Panginoon. Nais po ba natin malaman yun? Amen. At yun ay napakalaga, no? Sapagkat ang Diyos ay lagi siyang nagsusugo ng Eleazar, na kapag siya ay merong tinawag na church, merong tinawag na bride, meron siyang susuguin para yung bride na ito ay itutulay niya kay Kristo, ay bibigyan niya ng relasyon kay Kristo, at papag-asawain niya kay Kristo at ihahanda niya at ipiprepare niya upang maging dalagang malinis. Amen. Amen? Nakuha po ba natin? So maliwanag mga kapatid na itong Lamb's wife o asawa ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba, mga kapatid, kundi itong tinatawag na church. Ang church ay tinitipon sa isang bride o kasintahan o asawa ng Kordero, kung ganyan ibig sabihin. Kaya nagkaroon po tayo ng tinatawag na bride of the Lord Jesus Christ. Doon po yan ang gagaling. Ngunit hindi ito name ng denomination, ngunit ito ay pangalan ng mga anak ng Diyos. Pangalan ito ng totoong mga anak ng Diyos na sumampalataya at binigyan, no, ng mensahero upang magkaroon, no, ng spiritual connection sa bridegroom. I hope na nakuha po natin yun. Gusto mo mabasa pa ng isang verse na patunayan itong ating sinasabi na itong church ay siya yung asawa ng lamb ng Kordero ng ating Panginoon sa Kristo. 1 Corinthians 5:25-27. 1 Corinthians 5:25-27. Pakibasa po. Diyan pa ba tayo, mga kapatid? Ayok na Ephesians 5:25 po, mga kapatid, ang mag-27 yun ito ang sulat. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Sa Tagalog po, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya, upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Now, gusto kong bawat salita ng Diyos ay ating bigyang pansin at ating sikapin na maunawaan itong salita ng Diyos dahil ito ay mahiwaga at ito ay nangangailangan ng Espiritu ng Diyos para maunawaan mo ang kanyang mga salita. So, sabi na dito sa ating pinasa, ating papansin, ito ay sabi na ng Bible na yung litra o yung titik ay nakakamatay, ngunit yung Espiritu ay nagbibigay buhay. The Spirit na naroon sa salita niya. Basahin ko ulit, upang ang iglesia ay sa 25 mga lalaki, ayan,
Ito ay pagtitibo, mga kapatid, pansin natin. Sabi rito, mga lalaki. Mga lalaki daw, may asawa ito. Buti ka meron. Wala pa lang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Kami pag nagkaasawa, no? Ay ganun din ang aming gagawin. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo. Ayan, tinidipo niya agad, ano? Kung bakit dinadirect niya yung asawa, yung lalaki, tinitipo niya agad kay Kristo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo, na umibig sa iglesia. Amen. Ayan ang liwanag. Ito palang church, ay tipo pala siya sa babae. At si Kristo ay sa lalaki. At kung paano yung lalaki ay ibigin yung babae, sabi rito, dahil si Kristo naman ay umibig sa iglesia. Ang liwanag po ang sinabi ng Bible. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang ang iglesia ay maiharap, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, the preaching of the word of God, yun yung nagpapabanal, naglilinis, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na gaya ng kanilang sariling mga katawan, na walang dumi sa kulubot o anumang bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang maging kasal. The Church of God, ang iglesia ng Diyos, ay kinakailangan maging banal at walang maging kasal. Ang bride, the bride of the Lord Jesus Christ, ay kailangan maging walang kulubot. Ano ba ibig sabihin nito? No? Ang ibig sabihin nito ay walang kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan ay unbelief. No? Ibig sabihin, yung sinabi ng Diyos ay kanyang sinasampalatayanan. No? Kapag sinabi ng Diyos, hindi siya nagrason, hindi siya nagdududa na baka ito ay hindi totoo. Once na nagduda ka sa salita ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. Ikaw ay nagkakaroon ng belief sa iyong puso. But when you believe the pure word of God, mga kapatid, ito yung naglilinis sa tao. At ang pagtanggap sa tubig na may salita at sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung nagpapabanal sa atin. Yes. Ito ay requirements, mga kapatid, na yung bride of the Lord Jesus Christ ay kailangan, no, maging banal, walang kapintasan upang maiharap niya sa kanyang sarili ng maluwalhati. Yes. Yan po yung nararapat sa bride of the Lord Jesus Christ. Ang totoong iglesia ng Diyos, no? Ang totoong anak ng Diyos at totoong bride ni Kristo ay meron silang holiness na tinatawag. Meron silang kabanalan sa kanilang pamumuhay. Lumalayo sila sa kasalanan at sa mga bisyo. Lumalayo sila sa mga gawa hindi nakatubuti sa kapwa. Sila ay nagmamahal sa kapwa at sa kanyang mga kapatid. Sila ay merong malinis na puso at konsensya. Yun yung totoong bride of the Lord Jesus Christ. Yun yung totoong church of God. At kapag ang isang church ay nakita mo na puno ng galit at backbiting, kabilaan, at hindi nagtutunguhan ng mabuti ang magkakapatid, yun ay hindi nakikitaan ng ebidensya na sila ay totoong iglesia. Ang kabanalan ay hindi lamang sa loob, ngunit ito ay nakikita rin sa labas. Yes. No? Sa kahinhinan, no, ng pananamit at sa kahinhinan ng ating galaw at kilos sa labas, na hindi tayo nakikisama sa anumang gimmick at anumang uri ng, no, gawang makamundo, hindi tayo nakikisama. That was holiness. And the holiness of our soul, mga kapatid, ay sa pagpagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa totoong salita ng Diyos. At sabi ng Biblia, no, ito ay hindi dahil sa gawa sa ating sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at hindi rin natin kayang linisin at pakabanalin ang ating sarili. Ngunit ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Yes. Paano? Sa pamagitan ng pananampalataya. Grace of God was done. Naroon ang biyaya ng Diyos. Ito ay lantad. Nariyan na. Ngunit kapag ito ay hindi mo tanggapin,
Yun ay walang kabuluhan sa iyo. Sabi nga na, Prophet, the pardon is not a pardon unless it will be accepted as a pardon. Mayroong isang kwento sa panahon ni President Abraham tungkol sa Amerika. Mayroong isang makasalanang tao na dapat na sanang parusahan ng kamatayan. At mayroong nagsabi sa presidente, walang kasalanan ng tao nito. He is guiltless kasi walang kasalanan. At yung presidente ay nagbigay ng sulat. Ang taong ito ay malaya sa death penalty. Binigyan ko ng papel, pinarmahan niya. Ngunit yun ay sinulat niya sa papel at yun ang sinulat. Binigay sa messenger. Noong ang messenger ay nagbigay sa tao, sabi niya, pinalaya ka ng presidente, ikaw ay hindi mahatulan. Ngunit yung taong ito, bagamat nakita niya, yung sinulatan ng papel ay punit. Hindi maayos yung pagkakabigay. Pinunit. Ngunit may perma ng presidente. Sabi niya, hindi ako maniniwala na yan ay galing sa presidente. The man, yung tao ay binigyan ng chance at pinirmahan ng presidente na pinalaya na siya sa kamatayan. Ngunit hindi siya naniniwala na yun ay galing sa presidente. Bakit po? Sapagkat yun ay punisyon. At maraming tao hindi naniniwala sa katubusan. Hindi maniwala kay Jesus Christ. Ang taong walang anuman sa lipunan. No? Ang taong walang pinag-aralan. Ang taong tinatawag na illegitimate child. Sabi nila, hindi ako maniwala na ito ang binigay ng Diyos para sa kapatawaran sa ating kasalanan. And they not even accepted Jesus Christ. Marami sa tao ngayon yan. Hindi nila ina-accept si Jesus Christ. Dahil hindi nila kayang paniwalaan na yung Diyos ay magbibigay ng ganong klaseng katubusan. Ngunit yun ay kanyang napatunayan. Merong pirma, merong signature na that was the atonement of God. Meron siyang pagpapatunay sa kanyang mga gawang himala, wonders and signs na siya yung sinugo ng Diyos para sa katubusan. Ngunit yung tao na ito, mga kapatid, ay walang magawa,